Okay po, crowd morning po sa ating lahat. Muling nagbabalik ang Uniteam, C1 Uniteam, sa pamumuno po ng mga leaders ng Uniteam. Iba-iba na po ito. Halo-halo na po itong Philippine Uniteam na ito, mapa-Pilipinas, mapa-abroad, ay pinagsama-sama na po natin para po ay magkaisa na ma-update lahat ng mga naiwanan kasi nga po ay marami naman tayo talagang naririnig na talagang mga apply nila ay iniwan na sila at wala na silang naririnig na update. So nabuo po yung unit team na ito para po sa mga nagtitiwala pa rin sa ating C1 company na may patutunguhan po yung pag-aantay natin, although natagalan, ayan, medyo natagalan din kami nagpahinga sa ating pong mga update kasi gusto namin kasi na pag nag-update na po kami ay meron na pong result. At ayan na nga po, nakikita na po natin unti-unti yung mga resulta na iyan dahil nga dito sa naganap na event dito sa Abu Dhabi, which si Sir Anton ay nakarating, kung kaya ay siya mismo yung kanina nag-testimony kung ano yung naranasan doon at naka-record yun, sir. Magandang pakinggan yun, sir, para maalaala mo kaya yun kaya kaya po ayan, i-ano po natin po, i-upload din po natin yun para po ay marinig din po natin So, mag-share screen lang po tayo para po ay papasok na po tayo doon sa update. Okay, so ito po yung laging nagaganap po. Baka isipin ng iba na ay wala na yung ating weekly update sa leadership group meeting. Hindi po. Hindi po kailanman tumigil po ito. Yun nga lang kasi pag wala kasing mga bagong balita ay siyempre ay hindi na po muna tayo nag-update para kasi nga sasabihin ng iba ay yan na naman, ganyan na naman, puro promotion na naman, ayaw na po naming marinig yun hanggat maaari. Kung kaya ay nagpahinga muna kami, pero dahil nga may mga bagong update tayo ngayon, yun po yung ating tatalakayin ngayon. So ito po yung leadership group meeting na pwede pong umatin nga po dito ang mga managers and above. Tuwing Miyerkules nga po ito at ginaganap po ito ng 2:00 ng hapon Central European Time o 9:00 ng gabi sa Pilipinas. Sa UK naman po ay 1:00 ng hapon. Kung kaya kahapon ay naka-attend po tayo at as usual na ginagawa natin, ini-screenshot natin yung isa-isa tapos gagawan po natin ng slide para po ay mas madali ninyong maintindihan kung ano na ba yung nangyayari sa ating company. So, diyan sa ating back office po, pupunta lang po kayo sa news, ay makikita nyo po itong weekly update episode 104 ay dyan po ay pinaliwanag na rin po ni Sir Raj kung ano ba yung node pack, which is yan po yung main topic natin ngayon na pag-uusapan. Kung kaya ay stay tuned lang po tayo dahil nga po ay napakahalaga po ng magkaroon ng tinatawag na node pack na ito. Pero bago tayo pumunta doon, ayan, ito na po yung ating pinagmamalaki na Corbit. Corbit token, ito na po yung ating C1 token. Sa mga hindi pa po nakakaalam, yung ating C1 token na very famous na binabanggit natin noon, hindi po yun yung tunay na token natin, kundi ang tunay na token natin ngayon na nag-launch noong October 17 during the event in Abu Dhabi ay ang pangalan po ay Corbit Token. Soon makikita nyo po ang Corbit Token sa lahat ng global exchange at ang kanyang ticker na makikita nyo po ay CBIT. Ayan po, makikita nyo po yan yung CBIT. Hindi ko lang alam kung idadagdag nila itong dollar sign nito kasi nga meron na po kasing CBIT doon sa coin market cap, nakita ko po pero hindi po yun yung ating Corbit pag hindi po Corbit yung pangalan ng CBIT na nakikita nyo, hindi po siya, hindi po yun yung ating token, kundi um, antayin na lang natin yung ilalabas na ticker talaga niya, pero yung nasa back office na po natin doon sa ating mga wallet, CBIT po yung nandoon Okay. So, si Corbit po ay meron pong maximum supply na 10 billion po ito. 10 billion po ang maximum supply po ng ating Corbit token. At ang balita po ay kalahati na po ang nagmamay-ari nito ng mga member ng C1. Imagine that na lang po.
na kung ito po ay nag-launch na po with the more than 60 million members ng C1, ano po ang mangyayari sa palagay nyo? Kayo na po ang mag-isip niyan. Kung mapapansin ninyo ngayon yung ating number one na cryptocurrency which is the Bitcoin ay pumalo na po ng mahigit 90,000 US dollar. Imagine mo po yun. Lalo nung nanalong president nga po si Donald Trump ng Amerika, which siya po ay supporter po siya ng cryptocurrency. Kung kaya pumalo siya ng pumalo, ano? Kung kaya ay napapanahon po yung Corbett natin, lalo pag nag-launch na ito, I believe na hindi po ito kagaya ng Bitcoin dati na sense lang po siya tapos ang tagal po niyang umakyat yung price. Bakit? Kasi nga po naghanap muna siya ng community na gagamit sa kanya. Sa ating pong Corbett token ay kakaiba. Bakit? Kasi nga po ay meron na siyang community at meron na tayong 60 million mahigit na potential users nito. Kung kaya sinasabi natin ngayon na hanggat may mga promotion pa dyan, samantalahin natin na magkaroon ng Corbett token kasi soon ay makikita nyo na po ito sa mga global exchanges. Mamaya dadaanan po natin yung ating roadmap para maintindihan ninyo. So, kung mapapansin ninyo ngayon, ongoing pa po ngayon yung promotion natin. Actually, binalik po nila yung tinatawag na Epic Promotion kung saan pwede pa po kayong makaipon ng Corbett pero ang laki na po nang nawala. Ang laki na po nang nawala sa mga packages natin. Kung mapapansin ninyo, itong Earth dati 1,000 po ito. Ngayon ay 560 na lang. So, habang papalapit po yan sa launching ng global launch po niyan, papaliit po ng papaliit yan. Kung kaya, yung mga bago po na wala pa pong Corbett, ayan, ay samantalahin natin na makaipon na habang may mga promotion pa. So, ayan po, screenshot niyo na lang po yan po yung mga kasama ng mga natin, mga package natin ngayon. Kung tayo bibili ng Earth 560, Air 1,400, Water 4,200, Fire 11,250 at yung fifth element ay 19,650. Halos kalahati na po ang nawala mula nung unang nagbenta po sila ng mga package na ito na mayroon pang C1 token. C1 token pa kasi noon. Ngayon makikita niyo po hindi na C1 token kundi Corbett token na po yan. Totoong token na po yan na ilans na po yan. So meron din po tayong magazine ngayon na nilabas sila. So C1 Magazine Volume 2 is amazing sabi diyan. So pwede po natin yung i-download sa ating mga back office. Punta na lang po natin doon sa ating back office, makikita niyo po 'yan. At ito nga po yung sinabi ko nga sa inyo, yung nakita niyo package kanina ay until 30 November ay ongoing pa po yung tinatawag na Epic Promotion. Ano ba yung Epic Promotion? Sa mga bago pong makakarinig nito, halimbawa Earth po yung binili ninyo, ma-upgrade po kayo ng Air. Kung Air ang binili niyo, ma-upgrade kayo ng Fifth. Kung Fifth kayo, kung Water, ma-upgrade kayo ng Fire. Kung Fire, ma-upgrade kayo ng Fifth Element. So yan po yung pinaka best promotion so far ngayon. Kung gusto niyo pong makahabol na magkaroon ng C1 token o Corbett token bago po ito i-launch sa Global Exchange by first quarter of 2025. Diyan po ila-launch yung ating pong Global Exchange first quarter 2025. Mamaya titingnan din po natin. So, ongoing din po yung ating referral club competition. May mga may mga requirement po 'yan para po tayo makapasok diyan. At ang alam ko nito ay 1,500 kung di ako nagkakamali yung pwede makapasok diyan. Ibig sabihin, yung mga maraming ma-invite na mga bago ngayon at makita na makakapasok kayo sa top 1,500 ay meron pong ibibigay na Corbett token sa inyo. Kung kaya halos mga Chinese to, Coach Anton, ang mga kumukuha nito kasi talagang imagine mo yon sa maiksing panahon ay 3 months ba yung sinabi mo kanina, 12 million? Grabe naman yun, na-break nila yung record. Grabe yung mula kasi nung linabas po yung C1 token na po natin, ay talagang humataw na po ang ating mga Chinese community. At sila po ang talagang
bumuhay, sabihin na natin. Doon sa mga natulog kasi ng mga pioneers kagaya ng Philippines at saka ng Africa ay natulog po 'yon, ang ano po ang bumuhay, ang Chinese community. Kaya hindi po natinag ang ating kampanya, ano. So binabalik po yung tinatawag na incentive trip program. Kung nakita niyo po katatapos lang po yung Abu Dhabi incentive trip program at nakita ko po yung video, talagang nag-enjoy yung mga nakasama doon. So this time ay may sinunod po silang incentive trip program ay sa cruise ship namang gaganapin. Sana Sir Anton makasama tayo dito. Ayan, grabe po yan. Actually ay yun nga, nakita ni Sir Anton yung pag-i-event ng company, ano, ay siyempre ito ay sa cruise naman po ito gaganapin. Kung kaya ibang experience naman po dito ang mararanasan ng mga makakasama dito. So may mga requirements po iyan. Puntahan nyo na lang po doon sa back office. Nandun naman po yan. Medyo maliit lang kasi yung kanilang PowerPoint kaya hindi natin ma-highlights masyado. Pero yung nga po, ayan, may mga doon dito pala. Ayan, screenshot nyo na lang. Yan po yung mga requirement. Yan. Puntahan nyo na lang po o kaya screenshot nyo para malaman ninyo kung ano po yung mga requirement na makakapasok po tayo doon sa incentive cruise program ng company this 2025. At ito po ay nagsimula na po noong October 16 during the Abu Dhabi event at matatapos po yan ng January 15, 2025. Yung pong pagpili nila ng mga makakasama po dyan sa cruise ship na yan. Sana sa Romataw na tayo para kasama rin tayo dyan, ang mga Pilipino. Yes, yes. Ayan. Yon, grabe yon. Next ay yung Planet IX, yan. Pupunta na po muna tayo sa product bago tayo pumunta doon sa node, So alam naman po natin na si Planet IX ay siya po yung isa na nagdala sa ating company, kung kaya yung mga member natin ng mga Filipino community nung tayo ay naglaro na sa Planet IX, nalibang tayo. Habang inaantay natin yung mga launching ng token nga po natin sa C1, nalibang muna tayo sa Planet IX at congratulations po sa lahat ng mga sumabay sa amin dahil 3-year anniversary na po natin. 3-year anniversary na po ng Planet IX ngayon at ako'y nag-i-enjoy, sabihin ko sa inyo, nag-i-enjoy talaga ako dito kasi nga po yung mga tinanim natin noon ay nag-aani na ngayon. Alam kong yung mga sumabay sa akin, hindi na tayo naglalabas ng pera dito. Kumbaga, dahil doon sa mga pag-create natin ng mga facility na yan, pagbili natin ng mga MetaShare na yan, pagbili natin ng mga Genesis na yan, ay nagbibigay yan ng monthly income o daily income. Tawag ko po doon daily income kasi araw-araw pwede mong pitasin yung kita ng mga MetaShare na yan, yung mga territory staking na yan, yung crystal staking na yan. Kaya grabe ang laki po ng kinita ko sa crystal staking kasi nga bumili ako ng limang XL. Kung kaya hanggang ngayon hindi ko pa po naubos, may naka-stick pa po yung panglima ko po na meron po siyang 2,300 ay 1,700 plus yung airdrop na binigay sa akin ay naka-stick pa rin po, ongoing ngayon yung panglima ko. Kasi nga po ay kinapos ako ng IXT kaya patuloy po akong kumikita dito sa ating pong Planet X dahil sa crystal staking. Okay ha? Then, dahil nga po anniversary po ng Planet X, kasama rin po doon sa node pack, yung yung pack na ito. Alam ko 5 ito. Mamaya titignan natin kasi nandun na, naka-ready na. Mamaya titignan natin kung ano ba yung mga kasama ng node packs na yan. Pero mahalaga maintindihan muna natin kung ano ba itong node pack na ito. So ongoing din po yung pagbebenta nila ng kanilang meta crystals, At ito po ay mabibili po sa ating C1 back office. Actually po ay halos monthly po ako bumibili nito dahil nga po ay nagbibigay ito ng activity points. Kasi siyempre yung Trabilia naman hindi natin palagi nagagamit, although magkakaroon din tayo ng activity points doon pero hindi naman palagi nagagamit. Kaya ang ginawa ko po para magkaroon ng activity points na 5, which is yung po yung requirement para maging active ka sa C1, ay bumibili po ako nito monthly. Ito. Pero nung dinabas po yung Abu Dhabi Power Up, ay hindi na po ako bumili
kasi nga mayroon na siyang 3 buwan. Hanggang December pa po matatapos yung sa akin, doon sa aking activity points. Kung kaya, kung gusto ninyo na magkaroon kayo ng activity points, ano ho, ay bumili lang po kayo nito. Kasi kung nabili nyo po ito, 1 month na pong active yung inyong account. Ibig sabihin ng active, yung kung ano man yung mga papasok sa baba ninyo na mga business point, yun po ay makikredit sa atin po. Kasi halos lahat ngayon, kasi kung mapapansin nyo po sa mga back office natin, ay X na po lahat yung mga activity points natin kasi nga hindi na po tayo nag-avail ng mga yung Trabilya at saka yung ibang product. So ito po ay nagbibigay ng activity points. Okay ho? Yan. Pwede po ito kahit dito kayo magsimula. At ito po ay meron na pong kasama na 500 metacrystals. Hindi lang po yan na basta activity points, kundi may kasama na po yung 500 metacrystals. At meron po yung 30 euro worth of IX assets, 50 worth of metacrystals nga po yung kasama po niyan. Ano ho? Next ay yung ating pong Metaverse. Ayan. Si Metaverse po ay masasabi kong sleeping giant din ito kasi hindi pa siya talaga full nagpa-function ng full dahil nga po ay marami pa po silang inaayos diyan. Pero ang maganda nito, sa lahat ng mga patuloy na naglalaro ng Metaverse, mga nagtitrade ng ating mga asset sa Metaverse, ay yan po ay nako-convert po yan sa Corbit token. Tama? Corbit token. Then, pag na-convert siya sa Corbit token, anong mangyayari? Naiipon po yung Corbit token. Pag nag-launch na po yung ating Corbit token sa Global Exchange, ibig sabihin, mapipera na siya, ay di napakapalad ng mga maraming naipon na Corbit token through playing the Metaverse. At isa diyan sa number 1 yung Sindusar, yung pinaka mainit nating player na ito si Motski. Si Motski, tama kung hindi ako nagkakamali. Siya po yung pinakamagaling na player natin kung hindi ako nagkakamali sa Uniteam. Talagang pumapasok yan sa top 10 kung hindi ako nagkakamali. Doon kahit na maliit lang yung package niya na nabili, kasi para magparami ng Corbit token, kailangan makabili ka ng mataas na package, at saka yung mga promotions. Pero siya, ang ginawa po niya, linaro niya si Metaverse hanggang sa nagtatap siya, nakakasama siya sa top, ay siyempre, marami yung nakukuhang Corbett token. Kasi yung Metabox po, yun po ay nako-convert every month. Nako-convert po yun every month. Pag tapos na po yung competition, may lalabas po doon sa inyong dashboard na pwede siyang i-convert into Corbit token. Kaya wag niyo pong mamaliitin ang Metaverse, yung may mga nabiling package po ng Metaverse. Kung hindi niyo pa po nalalaro ngayon, kagaya ko, hindi ko pa masyadong nalalaro kasi nga ay medyo busy tayo, ay asset po natin yan. Mapapakinabangan po natin yan pag nag-full blast na po itong Metaverse, dahil i-convert po yan sa Corbit token yung mga Metabox na yan. Then next, ito po yung maingay. Ito po yung maingay lately kasi nga po ay bukod sa inilaunch na po yung ating Corbit token o C1 token, ay yung din pong ating C-Link ay na-launch na rin. Actually, ito po yung unang inilaunch bago po yung Corbit token. Kaming mga PIP element ay na-access namin una ito. Pero ngayon po, lahat pwede na pong ma-access ito. Pwede nang ma-access ito lahat ng may mga NFT package lamang po muna. Take note, lahat lang po muna na may NFT package ma-access na po si C-Link. Pero yung mga wala pang mga NFT package, sabi ni Sir Raj, soon po yon, pero hindi pa ngayon. Antayin na lang po natin yung announcement na pwede rin sila maka-access nito. So yun po, ma'am, pag kayo po ay may NFT na po, either KYC approved kayo o hindi pa kayo KYC approved ng C-Link, ay makakabukas na po kayo ng inyong wallet. Pwede niyo na pong pag-aralan ang inyong wallet at makikita niyo na po doon yung CBIT, yung ating Corbit token, which is CBIT po yung ticker. Makikita niyo na po yan sa loob ng ating wallet. Titingnan ko mamaya kung mabubuksan natin yung sa akin. So
So makikita natin dito, the crypto market is on fire. Yung nga po yung sinabi ko nga sa inyo, mula nung nanalo pong president ng Amerika si Donald Trump ay talagang bumulusok ng husto ang Bitcoin. At 'di ba, natatandaan ninyo yung mga unang update ni Sir Raj na sabi niya ganon, hindi pwede namang i-launch na kaagad yung ating token, sabi niya ganon. Kasi nandiyan naka-backup ang mga crypto expert ng Planet X. Actually sila talaga yung developer nito, no. Pero sabi niya, hindi muna ngayon, sabi niya, antayin natin yung bull run which is mangyayari, sabi niya, in the fourth quarter of 2024. Ito na nga po hanggang first quarter ng 2025. At ito na nga po nangyari na. Kung kaya once na na-launch po ito sa global market, ay timing na timing kasi nga nasa bull run na tayo. So naniniwala kami na pag na-launch na po ito ay mabilis po itong bubulusok kasi nga yung sinasabi ko nga sa inyo na more than 60 million potential users nito ay napakalaking community po niyan na mag-utilize ng token na yan lalo't maraming paggagamitan. Ano ho? Kung kaya, congratulations po sa lahat ng mga nakapag-antay until now dito po sa ating pong launching. Ano ho? Sabi dito, C1 will be the #1 Web3 onboarding company in the world. Kasi nga po, alam na kasi nila yung technique, alam na po nila yung strategy paano mag-onboarding ng mga magme-member. Just imagine na lang po yung Chinese community. Sa loob ng 3 buwan, 12 million po ang na-onboard nila nung once nag-launch na po yung Corbit token natin. What more pa? Pag yan po ay makita na sa mga global exchanges, yung ating Corbit token na yan, anong mangyayari sa palagay nyo? Grabe po ang magiging impact niyan. Kasi nga po, tayong mga member ng C1, tayo rin po yung magpro-promote. Million-million tayo magpro-promote yan. Ano mangyari? O, di ba? Kaya napakaswerte po. Kami na po nagsasabi ngayon, napakaswerte ng maraming naipon na Corbit. Bakit mamaya? Kukwento rin po yun, Sir Anton. Okay po. Future. All options will be offered eventually, taking it step by step, starting with the C1 custodial. Ayan. Lahat kasi yan ay papasok po sa ating C1 wallet. Ano ho? So, para po natin ma-utilize ng 100% yung ating C1 wallet, kailan po yung tinatawag na QYC approved po dapat tayo. Ano? Bakit? Kasi kung hindi po tayo QYC approved, hanggang 5,000 lang po euro ang pwede nating ma-withdraw. Hanggang doon lang po. Ano, take note po. Ulitin ko muli. Pag hindi po tayo QYC approved ng C1 wallet, hanggang 5,000 euro lang po ang pwede nating ma-withdraw. Kung halimbawa ang inyong Corbit token ay worth 100,000, halimbawa lang, at hindi kayo QYC approved, 5,000 lang po worth ang pwede nyo ma-withdraw doon. Okay po? Maliwanag Maliwanag. Pwede naman kahit hindi QYC approved, pero may limit po yung ma-withdraw lang po natin. So normal procedures, QYC also in C1. C-Link needs its own QYC. Yan, kita niyo po, iba yung QYC natin sa C1, iba po yung QYC natin sa C-Link. Pero pag QYC approve na tayo sa C1, madali na lang po mag-QYC approve dito sa C-Link. Different jurisdiction, safe for members, added for your security and safety. Kaya po ay talagang napaka-safe po ng ating C1 wallet. Hindi po yan basta-basta ma-hack. Kasi nga ay hindi siya apps kagaya ng mga ibang mga wallet natin na may apps. Ito po hindi. Talagang yung security nandyan sa ating dashboard. Di ba? Nabalitaan nyo ba na hack yung ating C1 dashboard? Di ba? Magpa 5 years na tayo pero may nabalita ba kayong nahack yung ating C1 na dashboard? Di ba? Hindi. O kaya secured po yung ating C1 wallet kasi nandyan siya sa loob ng C1 dashboard. Nandun po yan sa C-Store. Kung kaya hindi po yan basta-basta ma-hack. So ayan, nandito po yung sinasabi ko sa inyo, yung KYC limits will happen in increments. Non-KYC approved, lower daily limits for withdrawals. Nakita niyo po, pag hindi po tayo KYC approved, lower daily limits at hanggang 5,000 nga lang po ang pwede nating ma-withdraw. Okay ho? Ayan.
ito po yung isang exciting part. Actually, ito ay in-announce na rin po ito ni Sir Raj kahapon, hindi lang po binigyan ng date. Pero yung narinig ko kay Sir Anton kanina na bago matapos ang November ay magsisimula na po yung tinatawag na streaming of token, at pag nangyari na po yung streaming of token, susunod na po yung staking pools. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-time deposit ng ating mga Corbit token. Okay ho? Ayan. Exclusive staking pools for C-Link users. Token stream exclusive for C-Link users din po. Ibig sabihin, pag hindi ka nakaka-access sa C1 wallet, wala kang NFT package, ay hindi ka po kasama muna. Hindi ka po muna kasama doon sa may stream ang token. Although may token ka na dati dahil nga na-convert nga po natin yung C1 rewards tsaka loyalty points, pero hindi pa po yung may stream kasi nga po wala ka pang package. Kaya kailangan po talaga natin bumili ng package kahit Earth lang. Para po ay ma-access nyo po ang C1 wallet. Okay ho, maliwanag. Ito pa yung maganda. Ayan. Dahil nga po ay medyo matagal yung inantay natin, kasi nga gaya ng sabi ni Sir Anton kanina, na kung ilalans nila kaagad ang C1 token natin, C1 wallet, etc. na mga kasama sa C1, at hindi pa totally luto o sabi na nating malasado, siyempre hindi mo yung hindi mo mananamnam yung sarap ng lasa nung talagang luto na. So ang ginawa talaga ng C1, gusto nila pag nilansya yung talagang lutong-luto na, yung talagang completos ricados na, para pag kinain natin ay napakasarap. So ito po yung ating blockchain. Pag sinabing blockchain, nakalagay dito on blockchain. Kung kaya makikita nyo na po si Arbitrum sa lahat ng global exchanges. Actually, nung una kong tinignan po ito ay 50 cents. 50 cents US dollar. Nung tinignan ko nung linggo kasama si Sir Jonel, na crypto lover din si Sir Jonel, yung ating director to kasi magkasama kami sa trabaho, aba 70 plus na. Kaya nga po ito ay babantayan natin sa Arbitrum. Kung kinakailangan na magbumili na tayo nito habang hindi pa naglalans yung Corbit token, bumili na tayo nito. Bakit? Hihilain kasi niya si Corbit token kasi under po ng Arbitrum si Corbit token. At si Arbitrum naman po ay under ng Ethereum. Kung kaya malakas po yung blockchain natin. Okay ha? Makikita nyo na po ang Arbitrum o ARB po ang ticker po niya sa lahat ng global exchange. Nakita ko na po yun sa CoinMarketCap, nakita ko na po yan sa Binance, nakita ko po na po yan sa Bybit at sa iba pang mga wallet. Bantayan nyo po ito. Dahil ang plano ko, pag napepera yung Corbit token, talagang maglalagay din ako dito kasi hihilain niya yan eh. Maghihilaan po yan. Yan po yung ating on blockchain, mga kapatid. Okay. Nandito na tayo sa Node NFT. Sabi dito, on gas token as payment. Node NFT will be launched for members to engage deeper and take a bigger position in the C1 future, where all transactions for all members will give you more tokens. Okay ha? So, bibigyan ko po kayo ng konting paliwanag dito sa ating Node NFT. Bakit napakahalaga na bumili tayo nito? Siya po ay kumbaga lahat ng magiging transaksyon ng Corbit sa mga different usability na magagamit siya, may gas fee po yan. Di ba pag tayo naglalaro ng Planeta X, pag tayo po ay nagmi-mint ng mga facility, tayo po ay nagsaswap ng IXT2 Matic, di ba may gas fee po yun? Matic po yung gas fee noon. So, ibig sabihin, ito po, ang sabi po nila, ang gas fee po natin dito ay Corbit token na rin po. At sa bawat transaksyon na gagawin natin sa loob ng C1 transaksyon, either mag-swap, either mag-convert, either bumili ng package, may gas fee po yan.
At pag ikaw ay may Node NFT, yan na po. Kung ikaw ay may Node NFT, kasama ka sa pagkita ng mga gas fee na iyon. Yun po yung paliwanag. Ano? Another example, si Node NFT para pong Genesis NFT natin yan ng Planet IX. Hanggat ginagamit yung Corbit token, lahat ng gas transactions na papasok sa kanya ay meron po tayong share doon. May party tayo doon. Ano? Lifetime po yan na magkakaroon po tayo ng share pag tayo po ay merong Node NFT. So yan po yung pinapaliwanag namin ngayon kasi nga po one time lang po ito. Sinabi kagabi, one time lang po na magbebenta ng Node NFT dahil hanggang November 30 lang po yan. Yun po yung pagkakasabi. Ayan. So, yun po, mamaya papaliwanag din ni Sir Anton yung iba pa na narinig niya, pero yun po siya. So, ito yung big news. Ito na nga po yung node po natin, NFT. At meron pong binibentang node pack. Yan na po yung node pack, kung saan meron po tayong node NFT po dyan sa node pack na yan. At mula nung inilance po siya, yung package na yan, at hindi ka pa nakabili, ay pwede ka pang makabili niyan on or before 28 para po ay lahat ng mga pumasok na, naunahan ka na bumili nito, na apply, pag bumili ka bago 28 ng November at 2 p.m. na GST o Dubai time, ay papasok pa rin po sa inyo. Halimbawa, nung unang nilan siya nung araw na iyon, at ikaw ay nakabili nito bago 28, papasok pa rin po yung business point ninyo doon sa mga downline ninyo. Yan po yung mahalaga. Ito. Yan. Kung kaya ay dapat bago 28 ay makabili na po tayo. At hanggang November 30 lang po sila magbebenta. At sabi hindi na po uli magbebenta. Kasi yun na po yung sinasabi ni Coach Anton na mag-stream na po ng token. Yan, mamaya didiinan na lang po ni Sir Anton yon. Ayan. So yan, makikita nyo po, pwede naman na ma-access yung silid natin sa KYC approved tsaka non-KYC approved. Yung nga lang po, may limit nga po, yung ating withdrawal pag hindi tayo KYC approved, na paliwanag na po natin kanina. Ayan. So ngayon po yung node pack natin po ay makikita nyo po yan. Pagpunta nyo po ng Corbit ay live na po siya. Live na po siya, Kumbaga makikita na po natin kung ilang pong node yung nabili natin diyan kung tayo nakabili na. At ganito po siya, para po medyo ito kasi medyo mahaba yung paliwanag dito ni Sir Raj ito. So ibig sabihin, higher NFT package plus highest Corbit. Ibig sabihin, kung ikaw ay fifth element halimbawa, tapos may highest Corbit ka plus highest nodes ka, highest benefits din po yung makukuha natin. Okay ho? So kaway-kaway diyan. Kaway-kaway diyan, yung malaki ang package na nabili, marami ding Corbit, pero kailangan meron din tayong highest nodes din. Ibig sabihin, dalawa kasi yung klase ng node. Ito na, punta na natin dito sandali. Ayan. So dalawa po yung ating node pack. Isa pong ultimate node pack at saka isa pong master node pack. So si ultimate node pack, pag ito po yung nabili natin, it is include 55 node NFT ang kasama po niyan. So meron din po tayong 5 times legendary game card. Kagaya din po ito ng Abu Dhabi Power Up na very rare po yung game card na ibibigay nito. Then dahil nga anniversary po ng Planet X ay nagsama rin sila ng Planet X large case na 5 din. Yan po yung ultimate node pack. Plus, ito pa yung plus. Meron na siyang kasamang 1,500 metacrystals na pwede nating i-stake, 20%
bonus metacrystals plus meron pang 20%. Ibig sabihin may 1.5 ka na, dadagdagan pa ng 20%. Plus meron pang 5 gold rush tickets, 15 gold raffle tickets, at may ibabalik din sa atin na worth 36,075 worth of airdrop IXT. O, di ba? Then, meron pong aakyat sa atin na 220 business point, 550 rank points, at 5 na po yung ating activity points. Ibig sabihin, kahit 5 buwan na hindi ka nabibili ng ano nga po ng Crystal Pack ng Planeta X, active na po yung account natin for 5 months. Then yung hindi naman po makaka-afford niyan, yung 550 na yan, so hanggang 110 lang po tayo, ay ito lang po yung kasama. Node NFT, 8 lang po. Yung Metaverse Standard Game Pack, standard pa yung binigay, hindi siya legendary, 3. Planeta X Large Case, 1 lang po. Yung ibibigay ay small lang. Tapos 300 lang po yung kanyang Metacrystals, 20%. Yung airdrop o yung bonus na ibibigay, 1 gold rush, 3 gold raffle tickets, tsaka worth 7.35 euro ng IXT airdrop. Business point 44, rank points 110, tapos 5 for 1 month AP. 5 din siya, 5 months for 5 months. 5 months for, so 5 po, 1 month lang po siya. 1 month lang po yung activity points natin dito pag itong 110. Sir Anton, siguro paliwanag mo na yung pinag-usapan natin kanina kasi baka mag-aula ako sa paliwanag doon sa bakit kailangan natin makabili ng Ultimate Node Pack hanggat maaari. Papaliwanag po yun ni Sir Anton mamaya. So yan po siya. Titignan natin kung meron pa. Ayan. Yan po yung node pack na sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin po, yung paliwanag ni Sir Raj po dito, pag meron kang node pack, ikaw ay lifetime na magkakaroon ng bonus. Kagaya po ng mga Genesis NFT natin ng Planeta X na monthly po meron tayong natatanggap na mga airdrop. So ganun po yung paliwanag. Tapos ito naman, pag low NFT package natin, halimbawa Earth lang siya, tapos low orbit plus high nodes, high benefits pa rin. Oh, kita nyo? Kahit na maliit lang daw po yung ating package, konti lang ang token natin, pero meron kang high nodes, ibig sabihin yung ultimate node, high benefits pa rin makukuha natin. Tapos, kung ito naman ay higher NFT, halimbawa, fire ka, tapos high Corbit plus low nodes, high benefits pa rin. Tama ba yon? Ay, hindi ko masyadong ano to eh. Ang dami kasi paliwanag ni Sir Rans kahapon, kaya Sige, nalito rin ako. explain ko yan mamaya, sir. Sige, balikan natin. Sige, explain mo lang mamaya, Sir, kasi nalito rin ako doon sa ang daming paliwanag ni Sir Rans kahapon eh. Ayan. So sabi dito, the most powerful starts now. Corbett streaming in your ceiling starts soon. Let's get prepared. Okay ho? Yan po yung sinasabi ni Coach Anton kanina bago po tayo nagsimula. Na get ready dahil po i-stream na po. Ibig sabihin, ipapadala na po sa ating mga C1 wallet yung mga token natin. Mga naipon natin mga Corbett token. At hindi po yan magtatagal na. Ano ho? The power starts now, limited time availability. Bakit limited time availability? Kasi nga po, ang pagbebenta lang po nila ng Node Pack ay hanggang November 30 at hindi na po daw sila magbebentang muli. So mark your calendar, ngayon po ay 21 na po. Tama ba? 21. So 10 araw na lang po yung natitira para makabili po tayo ng Node Pack at makasama po tayo doon sa lifetime bonus na makukuha natin sa lahat ng mga gas transactions ng Corbit. So yan, nakalagay po yan, 10 days left for extraordinary Web3 power. So bago tayo mag-end, ayan po, take note po muli. Ayan. Ito na po yung ating official Corbit roadmap.
Kaya nga po hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni Sir Jens. Kung nakikilala si Sir Jens noon, siya po yung isang nag-update noon sa ALG. Nang sabi niya, trust the process of time. Hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis, pero yung mas trust the process of time, gaya ng sabi ko kanina, pag lutong-luto po yung ulam na kakainin natin, hindi siya half cook. 'Di ba pag half cook matigas, lalo pag karne matigas nguyain, 'di ba? Hindi mo rin may enjoy. Ngayon pag lutong-luto siya, malambot na siya, yun na po yung masarap kainin. So si Corbett ganun din po, at saka si Juan Wallet. Pero take a look of this na. Dahil dito po tayo magtatras ngayon sa nilabas nilang roadmap. So nung quarter 3, inalabas na po yung tinatawag na light pepper. Then inilabas po yung ceiling quality lunch. Hindi nga lang po lahat ay naka-access nito. Inuna muna nila yung Ether, tapos sumunod kaming mga fifth element. After that ay after na ng event, tsaka sunod-sunod na po yung naka-access, pati yung mga maliliit na packets ngayon, basta may NFT, ma-access nyo na po yung ating C1 wallet. Then quarter 4, ito na po yung napaka-importante, Corbett Lunch. Si Corbett po, which is the C1 token na sinasabi natin ngayon ay Corbett Lunch token na po. Nag-launch po yan noong October 17 during the Abu Dhabi event. Hindi nga lang po natin nakikita pa sa global exchange, pero nag-launch na po siya. Makikita nyo na po yan sa inyong wallet. Pag na-access yung wallet ninyo, yung CBIT, yan po yung ating Corbett. At soon ay lalabas na po yung staking pool, token streams, yan po yung soon ay stream na po. Ibig sabihin, ipapadala mo na po yan ng unti-unti sa ating mga wallet, yung mga token natin na naipon. Then, lalabas na rin po yung DEX listing o Decentralized Exchange listing. Gas payment, ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo, yung gas payment, magkakaroon na po tayo ng gas fee sa lahat ng transaction na gagawin natin pag ginamit natin sa Corbett, at makikinabang po yung may mga node NFT. Then white paper version 1, quarter 4. So halos nandito na. Then quarter 1, 2025, increased utility of Corbett. Ibig sabihin, maraming paggagamitan na po yung ating Corbett token. Then listing on global exchanges, ito na po yung inaantay ng lahat. Malilist na po siya sa mga global exchanges. Makikita na po ninyo ang Corbett token sa mga major exchanges gaya ng Binance, Bybit, Coinbase, etc. Yung mga sikat na mga wallet. Then, ceiling card integration with Corbett. Ibig sabihin, pag nag-launch na po sa global exchanges yung ating Corbett, meron din po siyang card. Kagaya ng ginagamit ko, yung ating Bybit, nakaka-withdraw po ako doon. Yung mga kinikita ko po sa Planeta X, kino-convert ko po ng USDT papunta ng aking Binance card. Yun po yung aking wini-withdraw sa mga ATM machine. Yun po yung pinang-shopping ko, pinang-bibili ng pagkain. Napaka-usability po nung yung Bybit card. At soon, magkakaroon din po tayo ng sarili nating card na magagamit din po natin sa kung saan mo gustong gamitin. Then, DeFi platform, may farming yielding sa quarter 2 na po yan, at yung white paper 2.0 ilalabas na rin po ng second quarter. Basta mahalaga po ito. Ito pong mahalaga muna sa ating lahat na matagal na inaantay lahat ng mga member ng C1, although nag-launch na po yung ating Corbett token, pero hanggat wala pa kasi siyang sa global exchange, ibig sabihin hindi pa napepera, hindi pa nako-convert to any other crypto, ay yung nga po, nandyan pa lang po sila nag-aabang. Pero nandyan na po maliwanag, first quarter ng 2025, papasok na po tayo sa global exchanges. Okay po? So yun po yung ating pong update kahapon, na talaga namang very exciting, at dadagdagan pa ni Coach Anton doon sa narinig niya kanina kay Sir Raj. So until next time po, yan. Siguro ito ay weekly na po natin gagawin sa Anton, dahil nga po ay malapit na ng mga inaantay natin. Kung kaya ay yan, sorry, paliwanag mo na lang sir yung iba kasi nga ay limited lang yung time ko kasi susundo pa.
Ayan, so see you again next week mga kapatid. Dahil weekly na po tayo na mag-update ngayon sa mga meeting namin sa LG. Salamat po and God bless po sa ating lahat. Back to you, Sir Ayun, Anton. maraming salamat, no, Sir Eddie Onya, no. Napakagandang update, no. And thank you so much, sir, no, dahil ah, pinakita mo uli yung gaano kaganda yung node pack, no. Tama rin yung sinabi mo, no, yung node pack natin. Ito po, in layman's term po, yung node pack ay parang isang tinatawag nating activator. Bigyan ko po kayo ng scenario, no. Kunyari, kanina binanggit ito ni Raj, no. Ang node pack po ay isang activator o isang spark plug kung sa sasakyan. Para tumakbo ang isang sasakyan, kailangan ng spark plug. Ano po? Para mag-start siya, no? So ibig sabihin po, kung wala kayong node pack, okay lang din. Ang sabi, no? Pero mababa ang activator ninyo. Ibig sabihin, Sir Eddie, pakita mo nga yung kanina, yung pag maliit yung pack mo, pakita natin, sir. Yan. Okay. 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 I-highlight natin yan para. Ayan, okay. So, kung makikita nyo po, kunyari meron kayong Earth package, no? Siyempre, definitely, kung Earth package lang yung hawak ninyo, mababa yung core bit ninyo. Tama po, no? Yung ibibigay sa inyong streaming. Ano po? Mababa rin yung hawak ninyong core bit token, no? Pero Sir dahil Anton, sorry to interrupt muna, Sir Anton, kasi nga ay para ibang record yung pagpapaliwanag mo dito ay sige, i-off po muna natin yung ALG kasi nga ay para ibang paliwanag naman about sa Nodpack ayon sige. sa narinig Sir Anton. So yan po, see you again next week po sa ating ALG update. Thank you.